sobrang hirap. Yung sa paghinga mo pa lang, hindi mo alam kung yung hangin na hininga mo, lumusot na doon sa dibdib mo, parang dito na lang, para akong, alam mo yung sisiw na, basang-basa, sisiw na malapit nang mamatay. Yung gano'n na lang. Ganun ang nangyari sa akin. Kahit may oxygen pa yan, parang wala talagang hangin na pumapasok sa loob ng katawan ko. Good morning, everyone. So, magandang araw. Nandito po ako as Coach Bell upang interviewin isang batang ginang na kung saan grabe ang pinagdaanan sa buhay. CKD stage 5, pero dialysis free na ngayon. Magandang umaga sa lahat, no? Ako nga pala si QC Loverseta, 35 years old na po ako, at na-diagnose ako last September 2024 ng CKD5 with SLE. Okay, yung SLE po, no, systemic, tama po ba? Systemic lupus, no? Ang sinabi kasi sa akin ng doktor, kidney mo namaga siya. So, ngayon, ang nangyari kasi sa'yo dahil namaga siya, hindi na siya makakapag-function ng maayos. So, kaya, ang nangyari sa katawan mo ngayon, sobrang pagmamanas. Ngayon, nakita namin na marami ng tubig sa baga mo, kaya nahihirapan kang huminga ngayon. So, may dalawang option ka, dialysis or bubutasan yung gilid ko para tanggalin yung tubig sa katawan ko. So, hindi ako makapag-decide. Nung time na yun, kasi hindi talaga ako makapag-decide. Kasi kung nandun yung takot. At nga, pag sinabing dialysis, isip ko talaga nagsitingin. Walang tumatagal na buhay doon. Lahat talaga napapagdali yung buhay. Ganon. Sobrang kawalan ng pag-asa yung naramdaman ko nung panahon na yun. So ma'am, no, ibig sabihin, September 2024 nung na-diagnose ka, anong nangyari? Kailan ka nagsimula ng dialysis? At ilang beses po per week? Gaano kahirap yung buhay mo nung nagda-dialysis ka? Physically, emotionally, and financially? Ito, ang nangyari kasi noon, ayaw ko sana magpa-dialysis. Kasi nga, natatakot ako. Kaso, wala akong choice. Kasi nga, hirap na ako nung hirap na makahinga, hindi na makatulog, yung image ko nag-iiba na, yung tao na tumitingin sa akin, yung bang hindi na magtatagal, ganun. Yung tingin nila sa akin physically is hindi na maganda yung status talaga. Tapos, yung pakiramdam ko noon talaga, kawalan talaga ng pag-asa ang pakiramdam ko noon. Tapos yung financial pa namin, wala na lahat. Diyos ko, hindi namin alam kung saan talaga mas kukuha pa ng panggastos doon. Kasi ang tagal ko na sa ospital. Mag-aano na yun siya. Lalagpas na kami sa isang buwan, magdadalawang buwan na kami sa ospital. Andun pa rin, walang pagbabago. Basta, ang ko doon, ang itsura ko na noon, wala na, yung parang hinihintay ko na lang na bibigay talaga si katawan ko kasi nga, hindi na kami makapag-decide na itutuloy pa ba or hindi. Kasi nga, ang nakikita nila sa akin, kahit mismo ako, ang nakikita ko sa sarili ko is, dapat dapat matigok na lang, ganun. Kasi nga, wala rin namang parang, ang nakikita na sa isip ko, ang nakikita ko, wala talagang pag-asa. Kasi nga, kahit pumirma na ako na butasan yung tagiliran ko, yung doktor naman, hindi nila ginawa kasi sobrang komplikado na siya. So parang kahit bubutasan siya, hindi pa rin siya enough na 100% na tatanggalin yung water. Kasi nga, di ba, kunyari, ang tubig doon, nasa 2 litro, hindi pala yun basta-bastang tatanggalin agad yung 2 litro. Kasi nga, bibigay si katawan ko, hindi pwede yung ganon. Ganun yung nangyari sa akin doon. So parang, wala, parang naghintay na lang ako
kung bibigay ang katawan ko, wala na akong magagawa. Kasi naman, ayun na, nandoon na ako, binigay ko na yung lahat ng desisyon, sige na, kayo na ang magdesisyon kasi wala na, yung isip ko wala na, sirado na, wala. Ni anak na, hindi ko na maalala, may anak pala ako. Ganun, no? Wala na sa isip ko yung anak ko, parang ganun na yung nangyari sa akin. So, Yun. grabe pala, Ma'am Joselu, yung pinagdaanan mo. Kumbaga, nasa darkest time na hindi mo na alam kung anong gagawin mo, na ang nasa isip mo is, ano mo na, kumbaga katapusan mo na, parang it's better na matapos na yung buhay mo para hindi ka na Yes po. maging, kumbaga Kasi maging, sobrang hirap talaga. oo. Sobrang hirap. Yung sa paghinga mo pa lang, hindi mo alam kung yung hangin na hininga mo, lumusot na doon sa dibdib mo, parang dito na lang, para akong, alam mo yung sisiw na, basang-basa, sisiw na, malapit nang mamatay. Yung gano'n na lang. Ganun ang nangyari sa akin. Kahit may oxygen pa yan, hindi, parang wala talagang hangin na pumapasok sa loob ng katawan ko. Grabe. Oh, actually, yun po yung nakapagpa-capture ng attention ko, Miss Joselu. That is the reason why inano kita, kumbaga tinap kita or kinol ko yung attention mo, no? Because nakita ko, no, yung pinagdaanan mo through your pictures, no, na shinare mo dun sa wall mo, dun sa Facebook account mo. And now na napagdaanan mo ngayon, on your first month, nung sinabi mo grabe yung gastos, on your first month, can you give us, kumbaga, at least magkano yung ginastos nyo on your first month pa lang? First Sa month ko, pag-uwi ko talaga namin dito sa Mindanao, umulang 80,000 talaga yung nagastos ko. Sa first dialysis, sa mga gamot. Banggit mo, Ma'am Joselu, no, 80,000 doon sa pagsanla pa lang. Ano, magkano pa yung aside doon na ginastos mo, na i-shinell out mo para for 1 month lang? Sa tingin mo magkano? Ang kinash out ko talaga for 1 month talaga. Kung isasali yung transportation, yung pagkain, Diyos ko, yung sahod ng asawa ko na nasa 100K, binigay na niya sa akin lahat. Pero still, nakahiram pa rin kami ng pera doon sa mga kapatid niya. Ay, grabe, no? So, ibig sabihin pala, Ma'am Joselu, more than 200, no? Kung baga sabihin natin yung ginastos ninyo, kung nakahiram pa kayo, no? So, hindi ganun talaga kadali on your first month. So, syempre, grabe yung survival nun, no? Yung first month pa lang. Hindi ibig sabihin na nag-first month ka, wala nang kasunod na buwan na gastusan. So, how long po yung yung dialysis mo tumagal before mo na-discover yung first Vita Plus? Na-discover ko yung first Vita Plus. Naka-dialysis na ako for 11 months. 7 So, months. matagal siya. Almost 1 year. Almost 1 year bago. Kasi last confinement ko, doon na nagpakilala sa akin. Si First Vita Plus. Nung nakita na yung itsura ko, yung wala na, yung nanghihingi na ng piso-piso. Kasi walang-wala na, Diyos ko. Walang-wala na talaga. Tapos yun nga, may isang tao na nakita ako, parang nag-rest din siya. Gusto niyang sponsoran ba? Gusto niya kaming pautangin. Kasi nga, ano naman ang ibibili namin? Yun nga, nanghihingi na nga kami ng papiso-piso na kahit papiso-piso lang talaga para tulong ba, kung baga ganon. Yun pa kaya, First Vita Plus, unang ko pa lang, Mama, mahal to. Sabi ko ganon, Mama, mahal to. Saan tayo kukuha ng pera nito? Ang laki na ng gastos natin doon sa dito sa ospital. Ganon, saan pa tayo kukuha? Wala na akong alahas. Wala na akong maibibenta, Mama. Sabi ko ganon. Tapos yung sabi ng mabo, mayroon talaga yan. Pag lang, pray lang tayo sa akin. Tapos, yun nga, nag-offer sa akin yung taga First Vita Plus. Kahit bayaran mo lang ako, sabi niya, bayaran mo lang ako ng kalahati. Tapos yung kalahati, bayaran mo na lang pag nakasahod na ulit si asawa mo, pag nakabag-budget ka ulit. Pero subukan mo to. Kasi ito yung maitutulong. Wala akong pera na maibibigay sa iyo eh. Kasi pag magbibigay daw sila ng pera, ganun,
kulang pa rin yun. At alam ko rin naman na kulang talaga kahit bibigyan kami, bagsakan ako ng 1,000,000 sa panahon na yun. Hindi na talaga masaya ang buhay. So, ang ginawa niya, nag-sponsor siya ng isang power pack ng Vita Plus. Ito talaga sinubo ko kasi, eto mama, lang to, binigay niya sa atin. Nasa atin na yun kung babayaran ba o hindi, ganon. Pero sa isip ko talaga, pag nag-okay talaga to, talagang babayaran ko talaga kasi siya kasi nirest niya yung pera niya doon sa sa Vita Plus na yun para lang talaga maayos yung para makatulong talaga sa akin. So, yung tulong na yun, grinab ko talaga. So, walang pagdadalawang isip, grinab ko talaga. Tapos sabi ni mama ko, sure ba tayo? Siyempre may doubt ba? Ganun. Kasi kakakilala ko pa lang sa Vita Plus. Sabi ko, mama kasi mahal to. Sasayangin ba natin to? Mahal to sabi ko ganun. So nasa isip ko, lalaklakin ko talaga kasi ang sabi naman kasi doon sa nagbigay sa akin ng Vita Plus is, walang walang overdose, walang side effect, gulay lang yan, laklakin mo lang yan, gulay lang yan. So yun ang ginawa ko. So yun ang nangyari sa paglaklak ko noon, yun na, first 3 days po, ang nangyari, parang parang yung sa tinatawag nila na healing process ba yun, may ganun na side effect. Nilagnat ako ng 3 araw ako nilagnat, biglang nagkaroon ng ubo at tsaka sipon. So, ganun ang nangyari. Pagkatapos nun, after 3 days, gumaan na bigla pakiramdam ko. Parang magic ba? Parang ganun. Ganun ang nangyari sa akin. So, after 3 days... Ma'am Jocelyn, pati ikaw, nagtaka. Oo, nagtaka rin ako. Wala, mama, ipagpatuloy ko ba ito? Kasi ganito yung naramdaman ko. Pero sa isip ko talaga, ang mahal ito pag hindi ko iinumin, ang sayang, sobrang sayang talaga. So, ang ginawa ko, ininom ko talaga. So, after 3 days, ang nangyari, di ba nawala na yung lagnat ko? Nawala yung sipon ko at saka ubo. Ang nangyari, ang pumalit naman siya, grabe yung pagpapawis ko. So, nung time na yun, sobrang manas ko, di ba? Para akong elepante. So, sobrang laki ko. Kasi sobrang manas ko, makikita naman dyan sa mga ko. Sobrang manas ko nangyari, lagi akong nagpapawis. So, after 1 week, 2 weeks siya, sabi ko, mama, parang pumayat ako. Yun pala, yung pawis pala na yun, unti-unting natanggalin yung yung pagmamanas. Oo, tapos pag tumingin ako sa camera ko, ganyan, nanalamin ako. But mama, hindi na ako mataba. Parang pumayat ako, ganun. Ibig sabihin, hindi pala talaga yung taba. Tubig pala talaga yun nandito sa katawan ko. Grabe yung tubig sa katawan ko talaga nung time na yun. So dahil sa first Vita Plus, yung hirap kang makaihi, di ba? So inilalabas niya through pawis. Ganun ang nangyari. Ganito kasi yun. Kahit pala kahit bagsakan ka ng pera dyan, kung hindi mo talaga walang magagawa pala yung pera kahit gaano kadami yung pera na darating sa'yo. Wala pala talagang magagawa yun kung hindi mo kay Lord lahat. Wala. Siya lang talaga, doon ko na sa sarili ko, no? Pagtatawagin mo si Lord, hihingi ka ng tulong sa Kanya, ano pa man yun, kahit gaano pa pala kalala yung naranasan mo, nararamdaman mo, kung ihang mo lang. Halos normal na yung yung creatinine mo. Eto, di ba, pag hingi ka kay Lord ng guide talagang meron siyang meron talaga siyang tao or instrumento na ipapadala sa iyo. Ganun siya ka bilis mag-response. So nung prayer ko na yon, ang ibinigay niya talaga sa akin is si First Vita Plus. Actually, si First Vita Plus, hindi ko siya kilala. Wala ko siguro kaya mabilis yung pagbaba niya kasi yung dosage din tigna 2 capsule, Diyos ko. Ano po yung tinake mo, Ma'am Jocelyn? Yung Kidney Pro. So, Kidney Pro, tigto 2 capsules. 2 capsules. Ano yan, before breakfast o after breakfast? O after meal? After breakfast po. Ganito, kasi may mga maintenance ako na galing sa doktor. So, hindi ko naman hindi ko tinatapon yun. Siyempre, yung binigay ng doktor, talagang iniinom ko yun. After kong kumain, lahat ng maintenance ko doon sa hospital, iniinom ko. Tapos, after an hour, doon ko na ininom si
First Vita Plus. Actually, hindi lang isa ang ininom ko noon. Hindi lang para sa kidney. Sa kidney, ang ininom ko si Kidney Pro. Kasi marami doon, nakikita doon may diferensya na si atay ko, si baga ko, si heart ko. Ang daming, yung mga malalaking organs ko ba sa loob ng katawan ko, may sira-sira na siya. So, ang ginawa, sorry po to cut you, no? Aside dun sa Kidney Pro, nagtitake ka ba ng Guyabano Gold o yung juice mismo? yes, kasabay ko, ang ginawa kong pantubig sa pag-inom ko ni Kidney Pro, ang ginawa kong pantubig doon is si Guyabano Gold. So, nung first week mo, after first week, nasabi ng doctor, teka, may pagbabago doon sa mo, sa kreya mo, pero hindi pa nila inano na mag-stop ka ng dialysis. Wala pa sinabi. Nag-increase ka na ba doon ng water? Kasi nabanggit mo na nag-ano ka na, yung manas mo nawawala na. So, dahil nga sabi mo, matindi yung pawis mo, no? Matindi yung pawis mo. Umiihi ka ng, tama ba yun, ma'am? Oo, umiihi na ako. Pero pakunti-kunti pa. Pakunti-kunti pa yung ihi ko. Hindi talaga diretsahan na iihi ng marami. Hindi ganun. Pakunti-kunti lang talaga. Tapos maya-maya ihi ulit. Okay. Siguro after 2 hours, iihi ka na naman. Ganun. Pero pakunti-kunti lang talaga siya. Opo, after nun nag-increase ka na ba after 1 week? Nag-increase ka na ba ng water intake? Di ba, ang uubusin ko sa loob ng isang araw is 1 liter lang talaga. So, in-increasean ko siya ng 500 ml kasi natatakot rin. Anong iiihi ko? Anong ipapawis ko? Kung kulang, sobrang kunti ng iniinom ko. So, nagdagdag lang ako ng 500 ml. So, sa 500 ml na yun, ang napansin ko, hindi naman ako nagmanas. So, minintain ko siya na 1.5 yung 1.5 yung iniinom ko talaga within 24 hours. So, yun. So, the following week, nag-increase ka ba uli ng water? Yung the following week, hindi ko na alam kung nag-increase ba ako kasi ang nangyari nun, as long as nauuhaw ako, umiinom ako. Yung bang parang wala na akong takot uminom kasi nga, nakakaihik naman, parang ganun. Oo. Hindi ko na alam kung ilan na yung nadagdag ko. Oo, tuloy-tuloy pa rin yung pagpapawis mo that time? Oo, kasi yung pagpapawis ko, hindi naman siya nag-stop ng after 2 weeks, nag-stop siya ng hindi siya nag-stop. Hindi ko alam kung ilang weeks pa yun na dumaan bago nawala yung sobrang pagpapawis ko. Pero simula nung nagpapawis na ako, hanggang ngayon, naramdaman ko na talaga yung pawis. Hindi talaga katulad nung dati na hindi pa ako nagtitake ng First Vita Plus, yung nagda-dialysis pa ako. Hindi na, para na akong baboy nun. Hindi na ako nakaranas ng pagpapawis. Ganun yung nangyari sa akin. So, nung nagdasal ka, Ma'am Joselu, at ibinigay sa'yo na regalo yung First Vita Plus as way as, kumbaga yung kagalingan, no? Kasi nakita mo yung transformation mo. Yung sabi mo nga, may mabanggit ka nga nung naghuli tayo rin nag-usap na para ka ng elepante. No? Kasi buong pagkatao mo, magang-maga at hindi ka na nakikilala ng anak mo. Oo. Ngayon, ano ba yung kasabay na binago mo sa lifestyle mo? May binago ka ba sa, yun, aside dun sa tubig na in-increase mo na nung naramdaman mo na nawawala na yung manas mo and then yung pagkain mo, nag-stick ka lang dun sa advice ng doctor, meron ka pa bang binago sa lifestyle mo? Ang binago simula nung nag-dialysis free ako, ang binago ko talaga sa pagkain ko, talagang tinanggal ko yung mga nakalata, yung mga instant noodles, talagang tanggal, hindi na talaga ako nakatikim hanggang ngayon, siguro noon. Tapos alam niyo yung mga frozen foods, yung longganisa, chorizo, hotdog, nuggets, yung mga tosino, ganyan. Simula noon, 6 months na, hindi na ako nakatikim ng ganun. Talagang
totally tinanggal ko talaga siya. Mahirap siyang tanggalin. Grabe, ang hirap niyang tanggalin. Kailangan talaga pasensya at saka-tsaga. Pero inumpisahan ko talaga yun sa kusina namin. Unang tinanggal ko yung bit. Yun. So, Ma'am Josie Lou, thank you for sharing that. So, kung on the 11th month, dun ka na nakapag-start na-discover yung first Vita Plus at nakita mo yung bisa, no, ng gulay na ginawang juice at ang nakakapsule na sinasabi mong Kidney Pro. Kailan sinabi ng doctor na totally ihihinto na natin dialysis at ano ka na, dialysis free ka na? Kailan nangyari yun? After 3 months, no, kasi may follow-up check-up tayo, di ba? Pagkalabas ko ng hospital, tapos nung tinanggal na yung access ko, doon sinabi ng doktor, hindi pa niya sinabi na dialysis free na ako. Kaya tinanggal na nila yung access ko, hindi niya sinabi doon na dialysis free na ako, ha. Ang sabi niya doon, bumalik ka sa amin after 3 months. I-check pa rin yung mga laboratories ko dapat. Kailangan magpa-laboratory ng bago. So, this year lang, January, may bagong laboratories ako. Pumunta ako sa nepro ko. So, yun na ang nangyari. Tinanggal na talaga lahat ng mga maintenance ko, yung mga iniinom ko na gamot. Kasi nga, si laboratory ko, nag-okay na siya. Wala nang problema simula sa dugo at saka sa ihi. Yung urine culture ko, yung ganun. Normal na siya. So, doon na sinabi ni Doc na dialysis free na ako. So, yun bang, sabi lang, i-maintain mo lang talaga kung ano yung nasimulan mong disiplina ngayon. Kasi nagkukwentuhan kami. Kung ano yung disiplina mo ngayon, i-maintain mo lang. Kasi kahit daw dialysis free na ako, kahit hindi na ako nagda-dialysis, kung magiging pabaya ako katulad nung dati, kain ka lang ng kain, wala kang disiplina sa kain, babalik at babalik pa rin yung CKD mo. So, Ganun. Ma'am Josie Lou, ano yung naramdaman mo? Ano yung naramdaman mo sinabi ng doctor, oh, dialysis free ka na, Mrs. Versosa? Diyos ko, parang alam yung balahibo ko, parang tumayo yung balahibo ko. Siyempre, nagsisink in sa utak ko. Di ba, pag dialysis free, hindi ka na magda-dialysis noon. Ganon. So, parang, may salamat sa Lord naman talaga. Diyos ko, nakalaya ako. Para bang, parang nakakulong ako. Parang nakakulong ako. Tapos, ngayon nakalaya na ako. Parang, thank you Lord. Parang, Diyos ko. Yung hindi ko talaga, hindi ko ma-express yung, ba talaga yung feelings na, Diyos ko, yung sobrang saya ko, walang mapaglagyan, yung ganun. Yung umaapaw talaga yung saya ko noon. Yun talaga yung hinihintay ko talaga. Kasi, yung ibang doktor kasi, nung nakadialysis pa ako, ha, ang naririnig ko kasi, ang tanging pag-asa mo is transplant. Oh Lord, yung transplant na nababasa ko, kahit transplant ka, kahit bago ang kidney mo, lifetime yung gamutan mo doon. May mga maintenance ka doon. Totoo Hindi mo yun. pwedeng iwan si maintenance mo kasi nga, i-reject ni katawan mo yung bagong organ mo. So, para sa akin talaga, yung pagkarinig ko na transplant, ay wala na, wag na lang, dito na lang ako sa dialysis, parang ganun yung, ko noon, ganun yung nasa isip ko, wag na, dito na lang ako sa dialysis. Habang buhay na to, ganun. Pero grabe, pag nagdasal ka talaga, mayroon at, Diyos ko, ganun ka-powerful si Lord talaga. So, nung narinig ko sa doktor ko na, oy, congratulations, sabi pa niya ganun. Oh, congratulations, wag ka nang bumalik dito ha, sabi niya ganun. Sabi niya ganun. Talagang hindi na ako babalik, sabi ko talagang hindi na ako babalik. Diyos ko, yung machine na yan, ayaw ko talaga, masama ang pakiramdam ko dyan. Sabi niya ganun. Pumalakpak talaga siya ha. Tapos yung nurse na nagtanggal sa access ko, ang sabi niya, uy, napakaswerte mo, sabi niya. Kasi meron kaming tinanggalan na access dito, isang matanda. Pero alam mo ba kung ilang taon siyang nagdialysis? 4 na taon siyang nagdialysis. Bago natanggal yung bago siya nagdialysis free, 4 na taon. Pero ha, matanda na yun. Pero ikaw, kabago-bago mo pa lang, hindi man umabot ng 1 taon, almost one year lang, kasi 11 months lang siya.
August siya natanggal. Magwa 1 year ako, dapat September. So sa August pa lang, natanggal na yun. Sabi niya, ang bilis ng ano mo ha, CKD5 ka, pero natanggal agad yung sa'yo. Yung iba, grabe na gusto ko ipaabot sa inyo, gusto ko ipaalala sa lahat ng bagay, sa lahat ng desisyon, unahin niyo talaga si Lord. Unahin niyo talaga si Lord. Wala kayong ibang uunahin, si Lord talaga. Everything will follow. Kasi yun lang din ang ginawa ko. Inuna ko lagi si Lord. So, binigay ni Lord yung karapat-dapat sa na para sa higit pa sa yung tingin ko ganito lang yung deserve ko sa buhay. Hindi lang ganyan ang ibinigay sa akin ni Lord. Sobrang grabe, sobrang laki, sobrang dami, sobrang pagpapala ang binigay niya sa akin.